Hello guys. Hello. This is for Capricorn. Okay, Capricorn. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin guys kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. This is to what to expect sa 2026. Okay, ano ba ang pwede nating expect Capricorn sa 2026? Okay. January, February, March, April, May, and June. Okay, wait lang guys, hindi siya pantay. OMG. Okay, January, para sa mga Capricorn, nakikita ko sir dito, medyo makakaramdam ka ng exhaustion. Pwedeng because of the weather or because of emotions, hormonal imbalances, pwedeng makaramdam ka ng pagod. Pwedeng napapagod ka na sa pagiging unemployed, or pwedeng napapagod ka na sa pagtatrabaho, or pagod ka na sa relationship mo, or pagod ka na sa kung ano man na pinagdadaanan mo sa ngayon. Okay, please comment down below if you resonated. Next card natin is Queen of Wands. So, pagdating ng February, nakikita ko sa'yo dito na because January, pagod na pagod ka na sa pakikipag-deal sa buhay, pwedeng pagod ka na sa pag-a-apply ng trabaho. Pagdating ng February, gusto mo nang makaalis sa sitwasyon na yan. Parang sawang-sawa ka na. Pagod na pagod ka na sa kung ano man na estado ng buhay meron ka. Okay? And pagdating ng March, isang financial offer ang posibleng darating sa'yo. Isang financial na offer ang posibleng ibibigay sa'yo ng universe. There's someone here na pwedeng magdala sa'yo ng balita, good news regarding sa bagong trabaho, bagong negosyo, or bagong source of income. And yun na nga, pagdating ng April, yun, posibleng may tutulong sa'yo. May tutulong sa'yo, there's someone here na pwedeng magpahiram sa'yo ng pera, or pwedeng may tutulong sa'yo para sa salapi. And the High Priestess, pagdating ng May, mayroong mga sekreto na posibleng nangyayari sa paligid mo na hindi mo alam. And High Priest, sinasabi ng barahan na to na possible na marami kang mga tinatago na nararamdaman. And pagdating naman ng June, 10 of Cups, there's so much may mga celebration. Sorry guys. May mga celebration. June. Sinasabi ng baraha dito na pagdating ng June, maraming celebration ang posibleng isi-celebrate mo. Okay? So, ibig sabihin yan, prepare yourself. Okay? Ihanda mo yung sarili mo kasi marami kang celebration na posibleng isi-celebrate ngayon na buwan na to. Alright, so let's check. Wait lang. Alright, so this is for July, August, September, November, December. This is your energy. December. Okay, Capricorn. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na pagdating ng July, posibleng makahawa ka ng pera. Limpak-limpak na sa lapito. Pwedeng this is about winnings, about loan, or kung ano man siya. Okay? So, please comment down below if you resonated. Halimbawa, na may mag-offer sa'yo ng pera, may mag-offer sa'yo ng salapi. Parang ganon. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na etong King of Pentacles, this is the fruits of your labor, or maybe because of success, or maybe because of winnings,
or maybe because of your savings, or kung saan pa man galing siya. Ten of Pentacles, sinasabi ng baraha, pagdating ng ang ganda ng baraha mo, Capricorn, kasi kung makikita mo dito, June pa lang, June, July, August, September, October, sobrang ganda na ng takbo ng buhay mo. So, yung first few, lang to, 'di ba? Yung hindi ka lang, I mean, yung month na wala kang actions is January, kasi pwedeng hangover pa to ng 2025. Pero pagdating dito, pagdating ng March hanggang sa matapos yung taon, sobrang ganda ng takbo ng buhay mo. King of Pentacles, masaya ka, emotionally fulfilled ka ng June. Pagdating ng July, sobrang financially fulfilled ka naman. Lalo na pagdating ng August. August is you will receive a huge amount of money. Pwedeng nagbebenta ka ng bahay na pwedeng mabenta na siya, or pwedeng meron ditong malaking halagang pera na mahawakan ka, promotion, salary increase, or pwedeng a change of residence, change of address, new job, new career. And pagdating ng July, August, September, magsi-celebrate ka. Of course, magse-celebrate ka kasi ang dami mong dapat i-celebrate eh. Emotionally, financially, ang dami ditong blessings na magsha-shower sa'yo. Yung Three of Cups dito sa September, sinasabi ng barahan na maraming rason ka. It's either newborn of the baby, pregnancy, baptism, ano pa ba? Ang dami-dami dito. Promotion, salary increase, wedding, parang ganun. Okay, so October, strength card, sobrang strong ka. Sa lahat ng areas sa buhay mo, sa lahat ng stage ng buhay mo, sobrang strong ka. So, kung makikita mo dito, physically, mentally, emotionally, you're super strong. Na walang sino man, walang kahit na sino uurungan ang Capricorn na to. Etong pan, yun lang yung problema natin dito. Kasi this is your energy eh. 'Di ba? Na mag-iingat ka pagdating ng November. Kasi pag naging aggressive ka, parang halimbawa, human nature yan eh. Kasi simula February hanggang October, sobrang magiging successful ka. Aapaw, siksikliglig yung pag-apaw ng blessings mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 months. 9 months na 9 months na yan. Sa 9 months na yan, bibigyan ka ng pagkakataon ng universe na ma-enjoy mo lahat ng mga blessings na para sa'yo. Kaya pagdating ng November, mag-iingat ka kasi baka mawalan ka sa focus, or mawalan ka mawalan ka ng di ba, mapabayaan mo, and yung swerte na to na dumadaloy sa iyo ay pwedeng mawala. So pag November, maging careful ka sa pag-handle ng situation. And December, Four of Cups, nakikita natin dito na may isang tao dito, Capricorn, na naghihintay sa'yo. Maybe this is your relationship, or maybe this is someone na related sa'yo by blood. Nag-aantay siya sa'yo. It's either waiting for your help or waiting for anything. Okay? So, yun guys ang sinasabi ng baraha. Maraming salamat and see you again. Bye!